Okay, good morning mga ka-thyroid, no? Welcome back ulit sa aking channel. Andito ako, samahan niyo ako, magtatapon tayo ng basura. Nandito ako sa parking, no? Tara, kwentuhan tayo. Tingnan niyo yung ano dito, yung garbage room, no? Ayan. Naka-segregate ang mga nabubulok at hindi nabubulok. So, ang ganda ng kanilang system organized. Tinanghali ako ng gising ngayon, no? Kita nyo naman sa itsura ko. Diretso pagpapainit na rin. At although winter, pero tirik naman yung araw, no? Tara, dito ako nakatira sa taas. Yan, dyan lang. Okay, so malapit lang naman, kaya sarap mag-walking. Tapos na rin ako mag-breakfast at uminom ng levothyroxine. Kaya ito, samahan natin ng walking at pagpapainit din tayo ng at least mga 5 to 10 minutes lang. Okay naman yon. Kasi mamaya aalis din kami, mamamasyal, tapos diretso simba. Yung temperature today, yan, ang init na. Hindi naman ganun kalamig, parang nasa ano lang, nasa 10. Pero sinasamantala ko na rin tong araw. Yan, makikita nyo naman yung araw. Talagang tumatambay ako rito kahit mga ano lang, kahit mga 5 to 10 minutes. Kasi maganda talaga yung vitamin D3 na nakukuha natin. Hindi siya basta-basta, no? And to be honest guys, last year nung dumating ako rito, chinek yung vitamin D3 ko, bagsak po talaga, as in bagsak. Kaya binigyan ako ni doktor ng 6 months para ayusin yon. Sabi niya sa akin, Rachel, bago mag-winter, kailangan tumaas yung vitamin D3 mo. So everyday ganito yung ginagawa ko, nagpapaaraw ako, may sun exposure, pero sobrang harsh ng init dito sa Australia, no? Ibig ko sabihin, masakit sa balat. Unlike sa atin, may humid, well, mainit, papawisan ka. Dito, pinapawisan ako konti-konti, pero masakit sa balat talaga, as in nakakapaso. Kaya yung paglalagay namin dito ng sunscreen, makapal, as in. Kahit sabihin mong winter ang season, tapos ganito yung araw ka tirik, mapapansin nyo, talagang minsan every 30 minutes o every hour, naglalagay ako, nagre-reapply ako ng sunscreen, no? Kasi nga mataas ang kaso ng skin cancer dito sa Australia. Okay, so syempre nakakatakot 'yon, no? Dapat bigyan natin ng extra layer ng proteksyon ng ating sarili. Kasi nga hindi basta-basta ang skin cancer. Kaya bawat clinic dito, kung mapapansin nyo, no, lagi silang may ino-offer na testing para sa skin cancer. May mga early detection na rin sila. Ayan, no? Ayan, sarap pagpaaraw. Napaka-importante talaga ng pagpapaaraw, dahil kasi nakakatulong tong mag-boost ng energy level natin, no? Minsan, aminin na natin, lalo na sa ating mga hypothyroid na, mapapansin nyo, napaka lamya natin minsan, o kaya naman napakatamlay. Pero pagka nagkakaroon tayo ng sun exposure kagaya nito, kahit mga 10 minuto lang everyday, no, o kaya naman 15 minutes, ayan, talagang nakakatulong. So masarap sa pakiramdam, hindi siya no, hindi tayo yung nabababad sa loob ng bahay lang. Well, aminin na natin, nakakatamad, pero syempre kailangan maging produktibo rin tayo, no? So ganun lang ang morning routine ko rito. Mamaya maglalakad kami nung baby ko, medyo andun pa, nanonood pa ng konti. Ayan, no, makikita nyo, mapapansin nyo rin sa mukha ko, nagda-dry kasi winter, malakas makadry ang winter, malakas din makadehydrate, plus sa morning o kaya sa tanghali, ganto ka harsh yung araw, no? Ayan, mapapansin nyo. So ano siya, malakas makadry, tapos makadehydrate. Kaya kahit sabihin yung winter, andyan pa rin yung umiinom ako ng maraming water. At saka syempre kakain ka pa rin ng masustansya, no? So tapos na akong mag-Milo. Hindi ako nag-coffee ngayong morning, no? Milo lang.
no? Pero bihira naman kasi yon, kaya okay na rin. Tapos konting bread, konting adjustment. Kasi syempre, ang bread, mataas sa carbohydrates, yung kontrolado pa rin. So, ganun lang naman kasimple. Everyday ano, no? Everyday journey, sabi nga natin, kailangan nating maging ready lagi. Okay? Mamaya, mag-exercise ako, ano, bago magtanghalian. Mga 30, ano lang naman yun. Mga 30 minutes. Ang program ko ngayon, shoulder lang. Tapos okay na, 'di ba? So ganun lang, ang importante rito guys, may regular exercise tayo. Hindi kung kailan mo lang naisipang mag-exercise, doon lang. Ito lang yung masasabi ko sa inyo, no. Kung wala kayong pang-enroll sa gym, ako rin naman, hindi naman ako naka-enroll sa gym. Magpaturo tayo doon sa kakilala nating marunong. O kaya kung mapapanood nyo sa YouTube or sa ibang platform, pwede nyo namang gayahin. Okay, tapos yun nga lang, syempre dapat regular. Alam mo, 3 times a week or 4 times a week, pwede yun. O kaya kung kaya mong 5 times a week, better. Tapos sasabayan mo syempre ng pahinga, ng tamang pagkain, ng tamang pag-inom ng tubig. Tapos ganito, no, meron kang sunlight exposure, hindi yung nakakulong ka lang, nanonood ka lang ng Netflix. So ganito lang ka simple. Huwag na natin gawing komplikado, no? Kung gusto nyong mag fast food dahil Sunday naman ngayon or weekend, it's up to you. Pero ang masasabi ko lang, in moderation lang ang sekreto. Okay? Pwede ka naman kumain ng fast food. Ako kasi sa isang buwan, isang beses siguro, minsan wala, no? Then that's it. Ganun lang. Enjoy your life. Mabubuhay naman tayo ng normal. Ayan, no? Kikita nyo sa likod ko. Maraming nag-exercise. Mamaya dito sa kabilang side, maraming nagja-jogging, no? Ganun lang. Ang importante, meron tayong regular exercise. Ayan, nagda-dry na yung aking labi, no? Lalagyan ko mamaya ng ng lip gloss para mawala naman yung crack niya. So, ganun lang. Importante naman talagang may exercise tayo. Tapos, huwag na natin gawing komplikado. Huwag na tayong kung ano-ano pa na iinom, maninigarilyo dahil weekend naman. Huwag na, alisin nyo na yun. Kung kukontrahin ko man kayo dahil sa sigarilyo at saka sa alak, yun na yun. Okay? Pero pagdating sa ibang bagay, kung gusto nyo kumain ng fast food, kung paminsan-minsan lang, in moderation naman, go lang. Okay? O paano? Nakailang minuto na ako dito, sakit na sa balat, babalik na ako sa bahay. At kailangan ko nang mag-prepare din ng lulutuin, tapos diretso exercise na ako. Okay? So, magandang umaga, happy weekend, God bless everyone. Bye-bye.